ng mahal na apo kong Ching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nagninilay lamang ang tao, sa panahon lang makakakita ang patotoong buhay na buhay siya. Napakukulimlim niya ang araw. Napatitingkad niya ang sikat. Napag-iinit niya ang panahon. Napalalamig niya ang panahon. Ikaw tao, nakulimlim ang kaisipan, di mo makisaya. Di ka makaisa at makatotohanan sa katotohanan ng Ama. Tulungan mo ang sarili mo, dumulog ka sa Kanya. Ang kulimlim na dilim pa na nag-ahari sa isipan, hahawiin niya at ika'y tatanglawan. Ang pandama mo na di pa maalab sa pag-ibig niya, ipadarama niyang tuwiran kung kikilalanin mo siya. Walang hindi siya magagawa kapag kanyang ninasa. Walang hindi ka kakamtan kapag binigay niya. Walang hindi ka makikita kapag hinanap mo at niloob niyang ipasilay niya sa iyo. Lahat ay sa Kanya kung nanaisin mo na magtagumpay ka sa buhay mo. Puspusin mo ang pagkilala sa Diyos Ama mo. Diyos na di mo man nakikita, subalit patotoong siyang bumuhay sa inyo. Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Pasibuli nawa ang mga pugo na yan. Mula sa unang panahon, mga ninuno'y ginamit ng Ama upang magpatotoo sa mga aral at salita niya na may buhay dito sa mundo. Mga katauhang wala ring karunungan, kundi ang pangsanlibutan na natutunan. Subalit sinidlan ng ibang karunungan, yaunay ang karunungan mula sa Espiritong Banal. Sa pag-aatas ay sumunod, tumalima sa pag-aatas. Subalit hindi gayon kadali ang pagtalim at pagsunod. Sa kabila ng sakit at dusa na pinababahagi ng Ama upang makita niya ang anak niyang tapat sa Kanya, may pinakikita naman siya, hiwaga at kahiwagaan, na tunay na hindi kayang liripin ng sinuman. Kaya't kapag inisip mo lamang at walang espiritong sa iyo'y nakaugnay na magbabahaging tuwiran upang maunawaan mong lubusan, ikaw na anak niya, mahihirapan ang iyong kaisipan. Kaya't binibigay niya ang Espiritu niya upang tanggapin mo at malubos ang galak mo at pang-unaway sumilid sa isipan. Kaya mga mahal, inyong pakinggan ang mga istorya na sa ibang katauhan ay wala ng pagpapahalaga. Hindi na inuukit sa isip at damdamin, hindi na mahalagang matutunan pa, subalit kailangan na mapag-aralan ng sinuman.
sapagkat ito ang kaparaanan kung papaano nyo mapagbubulay-bulay, mapagninilayan, na dapat pala ikaw na anak ng Ama ay tuwirang makakita ng mga hiwaga niya. At kung ikaw ganang pagkatao na sa sariling pagkatao mo'y wala kang makikitang hiwaga, kaya kung pakikinggan mo ang mga inulat sa banal na aklat at kaganapan sa mga unang panahon, maaring sa iyo man magawa ng Ama ang pakitaan ka ng hiwaga niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't humango tayo mula sa Exodo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehiptyo upang pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehiptyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Pakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo, at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilalakaray, tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo na mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Paraon. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo, ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang kanilang mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh ang kalaban natin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe." Ganun nga ang ginawa ni Moises. At pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli na ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng Paraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader ng tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay niligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nilang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Maliwanag ang katotohanan, dagat mang naturingan, pagkalalim-lalim niyan, walang makatarok na sinuman.
Sa isang hudyat at kalooban ng Ama, sa isang salita niya ay mahahawi niya. Magagawa niyang patag upang madaanan ng sinumang nilikhang anak niya. Hindi kailanman magagawa ng katauhan lamang. Inyong pagnilayan at pag-aralan, bakit ito'y binaybay kong tuwiran? Upang sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Ang isang hingamoy malakas na hanging nagpapadaluyong para siyang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay sa bayan mong banal. Kaya't nakapagsambit ng gayon, itong si Moises, na sa maikling mga kataga na sa aking binahagi sa inyo, tantuin nyo't pagnilayan ang nasa kong ituran. Subalit, nais ko pang magbasa sa inyo bago ko'y pagpatuloy ang kalat-lahatang pahayag ko. At ng panahon ni Josue, na pumalit kay Moises, katotohanan din ang kaganapan ay pinasilay. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasayo tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kabanang tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit hihinto pagtuntong ninyo ng tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao. Halikayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyong Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Heteo, at ang mga Hebeo, ang mga Pariseo, at ang mga Jersideo, ang mga Amoreo, at ang mga Hebuseo. Ang kabanang tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay maunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ang pag-agos ng ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar na sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna na natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan, natuyo ang nilalakaran nila. Ano nga ba ang hindi magagawa nitong ama na Yahweh ang tawag ng mga anak niya? Sa iba't ibang pagtawag, nagkaroon ng pangalang tinatawag ang ama. May Allah, may Jehovah, may Panginoon, may Ama, may Yahweh,
na katotohanan, mga minamahal ko, na kung sasambitin ng taong wala sa puso ang pagsambit, madarama kayang may ama nga siya. Kung ang dagat ay nahawi sa kalalim na kaparaanan, na siya rin ang naglikha, na naparaan niya rin na ito'y matigang at matuyo, ang ilog pa kaya? Malalim ba ang pinagdaraanan ninyo sa inyong buhay, mga mahal ko? At mayroon bang mababaw lamang ang pinagdaraanan ninyo sa inyong mga nilalakbayan sa buhay? Kayang patagin ng Ama malalim at mababaw na mga dalahin nyo sa buhay. Sapagkat walang dilit ibang siyang may kaparaanan upang maibigay sa inyo ang kaparaanang ito na kayong lahat na mga anak niyang may dinadala sa buhay ay kamtin ninyo ang kapanatagan ng damdamin at kaisipan. Tulad ng mga naglalakbay na nagawang patag ang isang malalim na dagat. Sa inyong lakbayan sa sandaigdigan, anuman ang pinapasa ninyo, anuman ang pinagdaraanan ninyo, malalim man para sa inyo at hindi ninyo kayang itawid sapagkat tao lamang kayo, may magtatawid sa inyo at maghuhulagpos sa lalim ng buhay. Kayo ba'y hirap na sa inyong karamdaman? Malalim ang karamdaman ninyo at kayo'y nakikibaka na hindi nyo alam kung kailan kayo makalalaya. Hindi nyo batid kung kayo'y gagaling o mamamatay. May ama kayo na magpapababaw ng inyong kaisipan at damdamin, na magpapapatag ng inyong kalooban upang kayo ay makatulog sa buong magdamag, na may kalakip na panalangin at pagtitiwala upang kayo'y maging masaya sa buong maghapon, sapagkat ang liwanag at tanglaw niya'y hindi nawawalay. Nandyan lamang sa inyong buhay. Pag sumikapan, pag sumakita ninyong ito'y kamtin, sapagkat pantay lamang sa Ama kayong mga anak niya. Ang malalim ang pinagdaraanan at mababaw ang pinagdaraanan ay parehas lamang may tatawid niya, sapagkat siyang may-ari ng buhay ng sinuman, siyang may karapatan at may kaparaanan upang gawin tukdin na kayo'y makahulagpos sa inyong buhay na tinatahanan ay kalupaan. Maibibigay niya ang kaparaanan upang mahulagpos sa inyong tuwiran ito. At lahat ng balakid ay tulad ng pinatay ng Ama, na mga humahabol kay Moises sa mga Ehipto na pinagmulan, bayan ng Ehipto, sa mga Ehipsyo na humahabol sa Israel, mga Israelita na hinango ng Ama. Kung sila nagawa ng Ama ibigay yaon, ikaw pa kaya naiilan lamang ang bilang ninyo? Mga minamahal, kayo ba'y natitigib ng pagtitiwala sa Ama sa pagdako nyo sa dahanan niya bilang dambanang naturingan ay kinikilala niyong matwid at kaukulan niya? Tulad din ba kayo ni Moises na sumusunod sa kagustuhan niya? At nang sabihin ba sa inyo, sa pamamagitan ng isipan ninyo, na kayo dadako sa dakong ito at naramdaman ng puso niyong kayo'y makatungo dito, kayo ba'y naniniwala at nagtitiwala? Mga minamahal, pakatandaan ninyo, ang katawan ay katawan lupa lamang. May pandamang ibinigay. Ang pandama ay nababago ng Ama. Ang pag-iisip ay nababago niya. Ang kalooban ng tao ay nababago niya. Kaya nga, kung may pagtitiwala kayong lahat, anong hindi ninyo matatawid, anong hindi ninyo mahulagpusan, anong hindi ninyo mapagtatagumpayan, kung ang pagtitiwalaan ninyo ay ang Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Cancer. Tama. Ang cancer cells ay kasama na ng katawan ninyo yan. At sa mga may nabuhay na cancer cells, niloob ng Amang may mabuhay, hindi kaya magawa niyang loobin din niyang mamatay ang nabuhay? Kaya't kung mabubuhay ang pananampalataya ninyo, hindi kaya ang nabuhay na cancer cells ay siya ang pumatay? At kung patuloy na mabubuhay ang pagtitiwala at pananalig nyo,
Hindi kaya ang namatay na pag-ibig ng kalahi ninyo o na minamahal ninyo o kung sinong minamahal nyo ay muling buhayin niya? Para na sa gayon, mahulagpusan ninyo ang tigib ng pait na damdamin ninyo? Ang tigib na kawalang pag-asa na kayo ay nasasaktan na ng mga minamahal ninyo? Tulad ng mga Israelita na sinaktan ng mga Ehipsyo. Tulad ni Moises na ginawang daan. Tulad nitong Moises na naging daan para hanguin ang mga api at mga inapi. Kayo, hindi kaya sa palagay ninyo ay api kayo kapag nahihirapan na kayo at may mayamang kapwa-tao kayo? Hindi kaya sa palagay ninyo bakit mayaman sila at ako'y mahirap? Tulad ng paraon na may kapangyarihang gawin kung ano ang nararapat. Kaya't ang mga walang laban, walang sandigan, kundi amang mahal. O mga mahal ko, ikaw ba ay may hininga pa? Kaya ka naririto, hindi ka papatay. Buhayin mo ang pananalig at pananampalataya mo. May magagawa ang Ama sa buhay mo. Katotohanan itong aking tinuturan. Kung ang balat mo na tigang walang umaawas, o umaapaw, o dumadaloy na pawis, subalit sa isang iglap na naisin ng Ama na pasisibol niya ang pawis sa balat mo, di kaya magawa niyang pasibulin din sa katawan mo ang kalusugan bagamat may karamdaman ka? Hindi kaya buhayin ang pag-ibig ng asawa mo na namatay kung ang pag-ibig mo sa Ama ay bubuhayin mo sa oras na ito? Mga minamahal, katotohanan, itong sa akin tinuturan. Kaya kailangang makaunawa ka muna upang ang sinasambit ko'y maunawaan mo. Ang hinahayag ko'y matanggap mo. At ang inuulat kong ito, maramdaman ng puso mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ihambing nyo ang batang ito na patakbo-takbo sa harapan, na maaring hindi nyo nakikita ang anghel nyo, nandyan lamang. Na sa pamamagitan ng isang iglap na salita ng Ama, magawa niyang sabihin, susuguin kita kay Juan, kay Pedro at Maria upang aliwin ko sa pamamagitan ng aking espiritu na kung dadamhin ay madarama ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung ang halaman ngayoy pinagmamasdan mo, wala pa siyang bunga. Kinabukasan, pag dinalaw mo, may nakasibol ng buko siya. Hindi kaya ang bukong ito'y mapalaki rin kinabukasan ng Ama? At sa kinabukasan pa'y maaring pigtasin mo at pakinabangan mo na? Mga minamahal, ang imposible sa inyo'y posible sa Ama. Kaya't kapag nagtiwala ka sa Kanya, ang pananalig mo'y bubuhayin niya, ang galak mo'y kakantin mong tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, katawan lamang ang may karamdaman, subalit ang katawan ay ang Ama ang bumuhay, kaya't kapag siyang pinagtiwalaan, ang karamdamang ibinigay, maaring iparam. Nekarameniyahan. May pagkakataon na kahit gusto mong magpakatotoo, may umaagaw sa iyo, sa isip at damdamin mo'y pinapatay ang pagnanasa mo. Para bagang bingit bulag ka, wala kang maunawaan. Yan ang pagkatao mo, kaya labanan mo. At kapag naramdaman mo, parang sumigla ka, parang nabuhay ang disperensya mo, yan ang espiritu ng Ama, nabuhay sa iyo. Kapag lumisan ka sa tahanan mo, at pagtungo mo sa dakong ito'y walang naiba sa damdamin at isipan mo, ano man ang narinig mo'y wala pa ring nabago sa iyo, manalangin ka.
taong-tao kang anak ng Ama. At yan ang pawang katotohanan. Maaring inaagaw ka na ng kagulumihanan mo, ng maraming katanungan mo, ng maraming hinanakit mo, ng maraming pagdaramdam mo, ng maraming gustong kamtin mo na hindi mo makamit, na maraming kabiguan mo. At sa oras na ito, kapag nagpalaya ka, maaring ang lahat ng tanong mo matugunan ng Ama mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa bilang tao'y walang magagawa sa inyo, kaya't pinakikilala ang may gagawin sa inyo. Sa bilang pagkatao'y walang ibibigay sa inyo, kaya't pinakikilala ang may ibibigay sa inyo. Sa bilang pagkatao ay walang iaaliw sa inyo, kaya't binibigay ang taga-aliw nyo. Sa bilang pagkatao, walang mababago sa inyo, kaya't binibigay ang magpapabago sa inyo. Kaya't kung lahat kayo'y totoo, na nakikipagtotoo sa hindi ninyo nakikita, makikipagtotoo siya sa isip at damdamin nyo at katauhan na sisibol ang siglat liwanag ng kayo'y mabago. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang dagat walang lumikha niyan maliban ang nagpababaw at naghati para maging patag. Ganon din ang ilog sa makatwid. Mayaman ka, katamtaman ang buhay mo, isa lang din ang kamatayan. Walang kapalit. Wala kang panghihiraman. Maging mahirap ka man, wala pa rin kapalit yan. Sapagkat wala kang panghihiramang buhay. Kundi kapag ginusto ng Ama na ang buhay mong pinahiram ay huwag pambawian, may bibigay niya. Kaya, pakinggan niyo ang tunay na mapalad. Humango tayo mula kay Mateo. Mapalad ang mga aba na walang nang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ilang pong beses ko mang basahin ito sa inyong harapan, ilang beses ko ring mabibigyan ng kapahayagan na hindi kayo magsasawat panghihinawaan na paulit-ulit na lamang. Kaya, kung may pagnanasa ang tao na magliwanag ang diwa niya, magnanasa siyang makinig at maghanap ng banal na aral. At sa bawat napakinggan niya at pagninilayan niya, maaring mabuhay ang pananalig niyang patay. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang salita ng Ama ay nagbibigay buhay. Ang salita niya ay nakabubusog sa gutom ang kaluluwa at katawan. Ang salita niya ay nakapagpapaapaw ng kasiyahan at kagalakan
sa mga taong sa kanya'y kumilala at tumatanggap. Subalit anuman ang salita niyang pagkabuti-butit kay Ina, kung ito'y hindi tinatanggap ng patay ang paninindigan na siya'y may Diyos na buhay at patay sa katotohanang pagtitiwala, baliwala isang libro man ang iyong marinig na salita. Buhay po ba ang Diyos? Sinong mapalad? Subalit kung minsan, ang tao sa kataasan ng pride, ayaw pagtawanan ng kapwa niya. Nag-aral ako pagkatapos ganyan lang magiging buhay ko? Nuka, hindi na lang bale. Nagpakayaman ako pagkatapos susunod lang ako sa isang mas mababa sa akin? Nuka, dyan ka na lang. Sino ka para sa akin magpabago? At sino ka naman para pakinggan ko? Ganyan ang ugali ng tao. Subalit, ang di nababatid ng tao, kung sino ka man at anuman ang nakamtan mo, nang dahil sa may tinalikdan mo at isinuko mo, kalugod-lugod ka sa pananaw niya. Sapagkat hindi kapwa mo ang minithi mong malugod at maging masaya sa ginagawa mo, kundi ang Diyos mong hinahandugan mo ng buong galak at kababaan mo, sapagkat alam mo na nakasisiya sa kanyang espiritu ang tumalima ka sa kalooban niya. Kaya, hamakin ka man ng kapwa mo, walang bali sa iyo. Kutsain at pagtawanan ka man ng kapwa mo, masaya pa rin ang puso mo. Wala ka man ng katulad sa kapwa mo tao, maligaya kang nabubuhay sa mundo. Sino man ang kaharap mo, sino man ang kausap mo, pantay lamang ang pandama mo, sapagkat naghaharit nangingibabaw sa iyo ang Diyos na kinilala at tinanggap mo. Kaya, anuman ang araw, pantay-pantay lamang sa iyo. Anuman ang buwan, walang bali sa iyo. Bawat taong lumilipas, masaya ang buhay mo, sapagkat ang Diyos na totoo, siyang nangunguna sa buhay mo. Mga mahal ko, katotohanan, itong sa akin tinuturan. Anuman ang kampiyan ng tao, iiwanan sa ibabaw ng mundo. Subalit ang pinaging dapat mong pagiging marapat at totoo sa pananaw ng tutunguhan mong pinakipagtotohanan mo, walang bali lahat ito, sapagkat masigit sa iniwanan mo ang kakamtin mo, tao. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Taong sa akin, mga mahal, ganap niyong pagbulayan. Ganang tao, di masasambit, di mayuulat ang marapat. Ganang isip at damdamin, di ninyo matatanggap. Subalit, mayroong espiritu na di ninyo nakikita. Isang espiritong totoo at hindi huwad na tulad ng tao. Kaya't kung ito ang tatanggapit pakikipagtotohanan ninyo, para nyo nang nakausap, nakaharap nyo ang Ama nyo. Sapagkat ang katapatan ay sa puso at ang maliwanag na isip, taglay ng tao, kaya't ang taong may taglay nito, hindi banal ang tawag pa sa kanya, kundi taong tumalim at sumunod sa Ama at siyang magpapabanal sa takdang panahon na kanyang nasa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Tingnan nyo nga ang katabi ninyo, kung ang Amang Espiritu nga niya ang kasama nyo, o yung isang Espiritu. Mapalad kayo kapag ang Espiritu ng Ama ang kasama ninyo. Ang kapiling ninyo, hindi yung isang manlilinlang manlulokong Espiritu. Sino kaya yon? Tingnan nyo nga yung sarili ninyo. Baka nasa sa inyo. Buhay pa ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya, naramdaman mo ba ang galak sa puso mo? Aba, Espiritu ng Ama yan. Subalit, may takot ka ba sa buhay mo? Aba, manalangin ka, hindi kanya yan,
po ba ang Diyos? O mga alagad, huwag kayong magmadali mga taga-Baliwag. May service na kayong pauwi. Kung ano'y nawala, maaaring ibalik. Buhay ba ang Diyos? Kaya, hindi na pwede. Kaya po ako umalis, hindi pa tapos ang bendisyon kasi po mahabol ako ng sasakyan. Mga taga-Baliwag, maghintay kayo. At bukas, service na rin ninyo. Back and forth. Libre. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan kabuti ang Diyos, ganyan kadakila ang Diyos. Naghirap ka ba? May pinagbatahan ka ba? Subalit nagpapakatotoo ka? Sinungaling ba yung Diyos mo? Hindi. Paano kung nasubukan ka? Paano kung sinabi mo, gusto naman araw-araw naroon ako, hindi man ako binibigyan pera para pamasahe. Buhay ba ang Diyos? Salamat naman, walang nagreklamo sa mga lagad ko, kaya lang may nasubukan. Buhay po ba ang Diyos? Kami na mahal. Kaya hindi na pwede, anong oras po ba kayo alis? Pwede po bang makisakay? Pasyente, pwede po ba akong makisakay? Pwede po ba? Akala ng tao, hindi alam lahat yan. Nanahimik ng ilang panahon. Sapagkat upang patotohanan, ang ginagawa mo tao, di nalihim sa akin. Ang sinasabi mo tao, di nalihim sa akin. Narinig ko't nakita, sapagkat ako'y buhay na suma sa inyo. Ang gusto ng tao, pag may nagkukwentuhan at may narinig siya, agad iulat na. Kapag mayroong umpok-umpukan at nakita niya, agad iulat na. Iba ang Ama niyo't Kristo. May takdang araw ang pag-uulat, paglalahad. At may takdang araw ang pagtupad. Subalit araw-araw ay may ginaganap. Buhay ba ang Ama? Hindi naman tao ang nagtindig sa gawain ito. Hindi naman tao ang nagbalangkas sa gawain ito. Hindi naman tao ang nag-anyaya sa gawain ito. Hindi naman tao tinutunguhan nyo sa makatwid dahil hindi tao, mayroon dapat kang isuko tao na kumikilala sa hindi tao. Buhay ba ang Ama? At kapag napatotohanan niya na totoo kang anak niya, may ginagawa siyang hindi mo magagawa at may gagawin kang higit niyang magagawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan, itong saki tinuturan. Taong aking mga mahal, ganap kayo na magnilay. Paanong masasabi ang mga salita na magaganap kung walang katuparan? Paano ka pinagmasdan sa iyong pagtitibay kung hindi ka naman dumanas ng pagbabata? Paano kang masasabing tunay na anak kung lagi ka lang maligaya at di ka pinaranas ng hirap at dusa? Mga minamahal, ang tao sasabihin, mananampalataya ko, tigib ako ng pag-asa, pero hindi pala, sa bibig lang pala. Ang nais ng Ama, masuri niya sa puso mo, matarok niya sa damdamin mo, malirit mo tao ang katotohanan niya. Kaya nga, sa bawat ginagawa mo, may hirap kang pagdaranan. Subalit sa iyong pagtitiwala, makakausad ka at makakahulagpos, magtatagumpay. Tulad nitong mga tapat na sumunod kay Moises at kay Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pag-aralan ng buhay, pagnilayan ng buhay, tantuin ng buhay, tamang kayo'y nagsitungo rito, may tatanong lang kay Apo Conching. Tama ba? Hindi naman ako nagpapagamot, nangusap pa nangaral pa pala, kay haba-haba Paano mo maunawaan ang sasabihin ko kung wala ka pang bukas diwa? Nagpapagamot lang ako, nangangaral pa pala, nagsasabi pa, gagamutin ka bang painumin ng tabletas at kapsula?
lagukin mo ang salita ng Ama, siyang magpapahilom ng karamdaman mo. Eka, puro pala daldal eka ang mga tao ron. Nangusap na eka ay nag-share. Meron pa ekang nagsishare. Meron pa ekang ganito. Ang kailangan ko lang naman eka, malaman ko kung gagaling ako o hindi. Ayaw mo pala yung mabuting balita. Umuwi ka na lang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa mabuting balita, doon mabubuksan ang iyong diwa. Sa mabuti mong pagtanggap, doon magagalak ang iyong kalooban. Sa pagkilala mo sa bubuhay sa iyo, doon may mababago sa katawang lupa mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sakit tinuturan. Paano mong mapapatotohanang mahiwaga ang Ama mo kung hindi mo muna paniniwala ng kanyang salita at upang ang salita niya ay magkabuhay sa iyo? Nang dahil nabuhay ang salita niya, nagkaroon ng kapangyarihan. Nang dahil nagtiwala kay tinanggap mo. At nang dahil tinanggap mo, nasyahan ka tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Magagalit ang mga teacher niyan, sasabihin, pati pala teacher, kinukondena. Hindi po. Halimbawa, tinuturan mo yung teacher ka, tinuturan mo yung estudyante mo, good manners and right conduct. Sarili mo, di mo maturuan ng good manners and right conduct. Paano ba magpatawad? Paalam sa inyo. Buhay ba ang Ama? Paano ba magpatawad? Sa bibig lang ba, sa salita? Hindi. Kapag nagpatawad ka, may kalakip na gawa at sa puso nagmumula. Sapagkat kung sa bibig lamang, para ka lang nakipaglokohan sa pinatawad mo. Sapagkat hindi narinig ng Ama at nakita, ginawa mong mabuti sa pinatawad mo. Ano yung pagpapatawad? Nakakaya mo siyang makita. Nakakaya mo siyang harapin. Subalit pag sinabi mong pinatawad, ayaw mong makita, hindi totoo yan. Sinungaling. Huwag kayong magagalit, hindi kayo yun ha. Pero kayo na nga yun kung kayo yun. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit wala akong tinukoy na tinuro isa man sa inyo. Ngunit at pasubali kung tatanggap kayo, malamang isa kayo doon. Subalit, hindi nakakagalit. Pag tumanggap kayo, nakakapagpalaya, nakakapagpagala. Upang sumibol ang payapang isip at ang mabuting damdamin, mabuting layunin. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sakit tinuturan. Katulad ng mga may cancer. Hindi makakahaba ng buhay ninyo yung pag-iisip at kalungkutan. Ang makapagpapahaba ng buhay ninyo ay kaligayahan. Masaya sa pamilya, masaya sa sarili, masaya sa kaibigan, masaya sa Diyos, higit, lalo. Buhay ba ang Ama? Subalit, lahat ng uri ng gamot binigay sa'yo, masisira lang yung ibang organ mo. Subalit, walang mamamatay na cancer cells kung hindi loloobin ng Ama. Kaya ang kapangyarihang mamatay ito sa Kanya magmumula. Kaya, para maganap yaon, paniwalaan mo yung manggagamot mo sa pinalalagok niya sa'yo. Unang-una, kilalanin mo totoong gagamot sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nagulapi ba yung puso mo? Iniwanan ka ba ng asawa mo? Na minamahal-mahal-mahal mo? Aba, hindi makakagamot siyang galit mo at lalong hindi makapagpapabalik sa kanya putak-putak mo. Ang makakapagpabalik sa asawa mo ay ang pananalig mong imposibleng gawin ng Ama mo na walang imposibleng magagawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, magtiwala, kayong ganap. Huwag kay kunchi, kundi kay Apo na binabahagi sa inyo. Kaya may Apo, kunchi. Buhay po ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nektarameniyahan na. Nektarameniyahan na.
Nigdaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Lagi ko pong hinihiling sa Kanya, Panginoon, ibalik mo naman yung kauna-unahan na araw, mga buwan mo na sa tubig lang at saka sa saging tinapay, busog na ako kahit di ako kumain. Nananabik ako doon para maklinsing uli ako. Alam niyo po, pag kumakain ka, nasa pagkatao ka, di ba? Kaya ka nga kumakain dahil tao ka na yan eh. Eh pag nasa pagkatao ka, makakakita ka ng masasarap eh. Pag hindi ka nakapagtimpi, talagang eat all you can. Ano? Kaya, sabi ko, Panginoon, gusto ko po akong maranasan muli yun. Kasi yung tao, pinoproblema masyado yung pagkain eh. Eh pwede naman pong walang maraming pagkain na mabubuhay kang masaya kay Kristo eh. Alam niyo po, nagmensahe kanina doon sa CAPS na may diferensya. Nung matapos eh, inalok ng isang tasty, nung dinalagyan ng palaman, tsaka pinagtimpla ng kape. O sige ka ako, tinapay na lang. Sa madaling salita po kinain. Iniwanan, sige yung kape sa'yo na, tinimpla mo sa'yo na. Tinimpla na rin ka ako doon eh. Ako doon ang kabiyak ng puso ko, iniwanan ko, malamig na siguro. Nako. At doon po ako patungo, subalit doon ako dinala ng paa ko, doon ako nakapagbahagi. Ganyan po buhay ko eh. Para akong isang hindi ko kayang ipaliwanag. So sa madaling salita, pagkatapos doon na. Kaya yung mga nabahagi na ng mensahe, alam nila kung anong oras ako bumaba doon. 11:35. Sa makatwid, gagaya ko pa yung gamit ko, lahat-lahat, nagligpit pa, inabot na naman ako ng 12:00. Sabi ko, sandali lang ako at ako'y idlip. May pumanik po sa akin. Tingnan ko po yung oras, 12:15. 12:15. Sabi ko kahit 10 minutos lang mayunat ko likod ko, eh masarap na. Sabi ko marelax yung mata ko dahil pinabasa po ako ng Biblia at sa text para mapahinga yung mata. Naidlip po ako. Sa 10 minutos, ang sarap na. Ang sarap. Sa madaling salita po, sabi niya sa akin doon, nung dumatal ngayon yung hinihiling ko. Binigyan po ako ng isang basong gatas. Yung kapatid na Cecil, sabi niya, Apo, gatas ng kalabaw, mainit po. Ay, hindi ka ako iinom. Hindi po, mainit. Sa'yo na lang ka ako. Hindi po, naghati na po tayo. Bigla pong dumatal ang pangungusap. Anak, pasubali ko'y inumin mo yaan. At huwag kang kakain ng kanin. Sabi niya, wala ka na kang kakainin. Patototohanan ko sa tao kapag ako'y nasa kanya, hindi siya gugutomin. Hanggang ngayon po, hindi ako kumakain ng kanin. Tinapay. Tsaka yung palang tinapay na binigay sa akin ng aking alagad. Yun. Subalit, yung tinapay na binigay doon sa akin, may kahati pa ako. Ang kahati lang ay sa akin, at yung isa doon, ako, ubusin mo kaya anak, sa makatwid, isa't kalahati. Ano po? Sabi ko, di ko alam na hindi ako kumain. Bakit di ako nagugutom? Totoo pala. Makinig ka, sumunod ka, patototohanan ng Diyos ang sinasabi niya sa'yo. Paano po kung natakot ako doon sa sinabing, anak, huwag kang kumain at di kita gugutumin. Paano kung di po ako sumunod? Masusubukan ko kaya? Sino po ba nagsalita sa iyo, Apo Conching? Siguro naman hindi demonyo, no? Sapagkat kung demonyo, hindi ako susunod sa kanya. Ano, magkaka-ulcer ako? Ano po? Tao po kasi piloso po eh. Ang tao po kasi sutil eh. Ano?
Pagkataong kapwa niya yung nangungusap, susuriin niya muna, ano nga kang kaalaman yan, karunungan yan, hindi man eka nag-aral yan. Yan po ang ginawa sa Kristo. Tama po ba? Ano ang ibang dahilan bakit hindi matanggap ang Kristo noon? Sapagkat natatakot na baka wala nang maging tagasunod. Saan pa kukuha ng ganito? Ang Kristo'y walang bayad. Libo-libo man ang sumusunod, walang bayad. Tama po ba? Walang binabayad. Libre pa. Gumagaling pa sila. Sumusunod sa kanila na walang bayad. Mga minamahal, katotohanan po. Ang tao, mapapatotohanan mo yung salita ng Diyos kung susunod ka, kung makikinig ka, kung tatanggap ka. Subalit kung nakinig ka lamang at di ka tumanggap, di mo sinabuhay, para lang hanging nagdaan yan. Lumagpas na hindi mo nahabol. Buhay po ba ang Diyos? Parang nagpadaiti lang sa balat mo na hindi mo nahawakan. Ganon po kasimple. Mahirap nga po. Mahirap paniwalaan sapagkat lalo na kung ngayon ka palang nakarinig nito. Lalo na kung wala ka pang pangunawa at wala ka pang pandama, ay talagang napakahirap. Subalit wala pong mahirap. Humingi kayo ng talino sa Diyos. Humingi kayo ng kapangyarihang madama mo at makilala mo siya, taong anak niya. At di siya madamot sapagkat ito ang gusto niya. Ang makilala mo siya, ikaw na mahirap. Na siya lang makilala mo ay sapat na. Sapagkat siyang aaliw, magpapagalak at magbibigay ng pagbabago ng hirap ng buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Ikaw na sumusunod sa Kanya, marami kang daranasin. Sapagkat hindi ganun kadali ang maniwala na ako'y gagaling sa salita lang. Hindi. Subalit alam niyo po, yun na hindi kapsulang kusang sumisibol sa damdamin ng tao na mapalad ka kapag nabuhay ang pananampalataya mo sa isip at damdamin mo'y sumibol na buhay sa iyo. Sapagkat hindi taong bumuhay ng pananampalataya mo, kundi yaong pagnamnam ng salita mo at pagtanggap mo may Kristo't Ama, kaya nabubuhay ang pananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ibaba mo nga ang paa mo. Tumayo ka nga. Iapak mo nga. Kumusta? Naaapak mo ba? Sige, ganyan mo nga. Ganyan mo. Pag pinapabigat mo ba, nasasaktan ka? O, sa makatid, meron ng buhay. Mga minamahal, napakabuti ng Ama at yung hiwagay. Kaya mayroon siyang pinatitibay ang isip at damdamin para may magpatotoo. Kaya lamang yung mga pinatibay ang damdamin at kalooban, nang gumaling naman, wala na rin sila. Waga ng Kristo, sapagkat ang katwiran naman nakakahiya. Nagkailan, wala siyang nabahagi sa kapwa niya. Kaya di napalago ang natutunan niya. Katandang huli, yaon ang mga tao na kadama ang Diyos, nagpakilala kanila, subalit hindi nila tinanggap na siya. Ay pangalanda ka ng Diyos. Payapaan. Po naman, naku, ano naman totoo? Gaano naman katotoo yan? Totoo bang may langit? Totoo bang may Hindi na po kailangan makipagpaligsahan. Hindi na po kailangan makipagkulitan at hindi na rin kailangan makipagdebate. Hindi naman kaliligtas mo yung debate mo at wala namang mapapala ka sa talino, makipagtagisan ka ng talino. Tama po ba? Kaya, kung tunay kang may takot sa Ama, hindi ka rin makikipagdebate. Hindi ka rin makikipagtagisan. Sapagkat, yung pinakikipagdebatihan mo at maging ikaw na nakikipagdebate, pares kayong mamamatay.
At sa inyong kamatayan, di nyo rin alam kung kailan. Tama po ba? Ang mahalaga, naalaman mong mabuti't masama, ginawa mo yung tama. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, kung hahanap ka pa ng maraming pruweba bago mo mapatotohan ang buhay ang Diyos mo, mag-isa ka na lang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung ano lang ang kaloob sa kapwa mo, yun ang bibigay sa iyo. At yung hindi kaloob, ay hindi sasakupin ng taong may takot sa Diyos. Subalit, yung taong mayabang, hindi na kanya sinasakop pa. Kaya, may taong palalo, may taong mapagparaya. Kaya mapalad ka kung nagpaparaya ka bilang anak ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Totoo po ba ang buhay ay pahiram? O halimbawa po, nagpahiram ka ng pinggan, binalik sa'yo basag, anong magagawa mo? Wala. Eh, anong magiging damdamin mo? Matutuwa ka. Kaya huwag niyong wasakin ang katawang binahagi ng Ama sa inyo. Bagkus, buuin ninyo ang pagtitiwala sa Kanya upang maibalik nyo ng walang kapintasan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, gustong-gusto ng Kristo at ng Espiritu ng Ama ng lahat ng wasak ay mabuo, ng lahat ng nawarak ay mabuo, at ang nalayo ay may lapit. O sige, kung bang marami kang pera, pinamigay mong pinamigay, at di nagbalik sa'yo, masaya ka? Oh, kaya nga ma, lahat ng kayamanan niya, pinahiram niya sa tao. Wala siyang hinihintay kundi pagmamahal na ganti at pagtitiwala sa Kanya. Subalit, hindi ba kapag may binigyan ka at ginalang ka at minalasakitan ka, di ba masaya ka kahit hindi ka niya bigyan? Yun lang ang hinihintay ng Ama. Wala siyang binigay sa inyong sinabi niya, o binigyan kitang pera, balik mo sa akin ang higit sa pera yan, sapagkat hindi niya kailangan yan. Kundi, binigyan ka ng karapatan na ikay mabuhay, ibalik mo sa Kanya na may pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sumayin niyo ang kapayapaan. O pinahiram ka ng kotse, ibinalik sa'yo walang gasolina. Ano sasabihin mo? Matutuwa ka. Pinahiram kayo ng lahat ng mga bagay sa inyong katawan. Gamitin niyong hambing sa sasakyan na kailangan niyong lagyan ng gasolina araw-araw upang kayo'y makausad sa buhay. Ano yung gasolina ninyo? Espiritu ng Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ano ba yan kang kwento? Kung ayaw mo maniwala, di huwag. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking
umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Pag may hirap, pag may kabiguan, pag may sakit, pag may kulang, kapag malabis, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ay, buhay. Maalaala nyo kaya ang bawat buhay nyo na tanging sa inyo'y pahiram, tulad ng itlog na binabalata. Ano man ang inyong kulay, maaring lumabas ang natural, tulad ng balat ng itlog ng pugong puro batik. Pag iyong nabalatan, lalabas ang kaputian at ang kanyang dilaw. Kaya't kayo'y manalig sa may magpalinis upang lumabas ang kalinisan at ang inyong liwanag. Makakamtan ninyo ang buhay na masaya sa kabila ng dusa. Kaya kayo ay, baka mabukulan po kayo. Tingnan ko yung scotcher. Hop! 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 Hey! Hop! 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 Kahit po madurog yan, makakain pa rin. Oh? Hindi naman po nakakabukol, ano? Magaan naman, ano? Hop! Wah! Wag double-double! Apo Kunsing, ba't di na lang iabot? Kung ng panahon po ng mga Israelita pwede namang sabihin ng Ama, hoy, lumabas kayo't nakaimpok na dyan. Pero, pinabayaan niya pong mamulot sila ng pugo Tama po ba? Pwede naman sabihin niya, hoy mga anak, busog na kayo. Pero pinalabas niya at pinamulot ng mana. Ibig sabihin walang katapusan ng pamana ng Diyos sa buhay niyo. Laging araw-araw may busog na katawan kayo, busog na kaluluwa na maaari niyang ibigay sa inyo ang... Ayan, nako, anak, tingnan mo nga, isang kamay lang pala, makakasalo ka. Ibigay mo ang isang kanang kamay mo sa Ama, di ka na malalaglag. Buhay ba ang Ama? Wag lang kayong titingal at baka tamaan na. Maghintay na lang po kayo, ganyan na lang. Sige, pamigay mo na nga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? May tanong po ba kayo?
binigay sa inyo, ari inyong gamot. Ano po? Wala pong connection dyan yan. Kaya lang, wag mong ubusin. Isa lang. Sige po, halina kayo mga minamahal ko.